Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Genesis chapter 8 verse 22. Hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapatid. Pananampalatayang nagtatanim at umaani. Ako po'y naniniwala sa principle of sowing and reaping. At yan po isang sure and guaranteed principle. Ano po na kapag ipinamuhay po natin, ay mararanasan po natin na kung tayo nagtanim, tayo po ay aani. At mapapansin nyo po, maging ang ating Panginoong Hesus, nung inalay niya ang kanyang buhay, ay naniniwala siya sa prinsipyo ng sowing and reaping. Sabi sa John chapter 12 verse 24, "Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain." So, ganun po yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan po ng kanyang ginawang sakripisyo ay umani po siya ng mga kaluluwang naligtas. At kabilang po tayo doon. At alam niyo po, maging sa Galatians chapter 6 verse 7, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." So, makikita niyo po, hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Aanihin ng tao kung ano ang kanyang tinanim. At alam niyo po, ang faith po nag-ooperate po siya in the principle of sowing and reaping. At ang salita po ng Diyos, yan po yung seed at garantisado na ito po ay magbe-bear fruit. Kung mababasa niyo po yung sinasabi sa Mark chapter 4 verse 20, "If it is sown in good soil, hear the word and accept it." Ibig sabihin, kung yun daw pong salita ng Diyos ay naitanim sa matabang lupa, ibig sabihin, pinakinggan, inunawa, ipinamuhay. Sabi diyan, it produces a crop 30, 60, or even 100 times what was sown. So, garantisadong namumunga ang salita ng Diyos. Kaya yung pananampalataya natin, nagmumula po yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pansinin niyo po, kapag naitanim ang salita ng Diyos sa inyong puso, sigurado po yang mamumunga. Kaya yung mga promises ng Lord, lagi po nating i-meditate po yan. At isabuhay po natin ang salita ng Diyos upang mamunga tayo ng sinasabi rito na 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God." Kaya pala tayo na born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos na naitanim sa ating puso. Kaya huwag kayong manghinawang mag-share ng God's Word. Sa katatanim at katatanim po natin ang salita ng Diyos sa buhay ng ibang tao, garantisado po mamumunga yan. At alam niyo po, ang giving, nag-ooperate din po yan sa principle of sowing and reaping. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously." So yung mga tao na pagka nagbibigay po, kakaunti lang, ani ng kakaunti. Pero yung mga taong nagbibigay o nagtatanim generously, sigurado, aani rin generously. Alam ko, proven na po yung principle na yan sa buhay po ng maraming Kristiyano at maaaring naranasan nyo na rin yan sa inyo pong pagbibigay. At maging sa paglilingkod, ang paglilingkod sa Diyos operates in the principle of sowing and reaping. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Kaya kung ikay naglilingkod sa Panginoon, huwag kang manghinawa, kapatid, dahil darating yung panahon, aani ka. Maniwala ka, kapatid, aani ka. Yun po ang ipinangako ng Biblia. Kaya mapapansin niyo po, sa buhay na ito,
Kung ikaw ay nananampalataya palagi at pinamumuhay mo yung salita ng Diyos, sigurado nga ani ka. Kung ikaw ay nagbibigay, sigurado nga ani ka. Kung ikaw po'y naglilingkod sa Diyos, nagsasakripisyo, aani ka niya, kapatid. Kasi you are operating in the principle of sowing and reaping. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Ipapamuhay po namin itong prinsipyong ito ng sowing and reaping pagkat ito'y tiyak at garantisado. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na sinabi mo sa Genesis chapter 8 verse 22. Kaya, Panginoon, turuan mo kami na manampalataya sa iyong salita. Itanim namin sa aming puso ang iyong salita. Ipangaral namin ang iyong salita at siguradong kami aani. Turuan mo kaming magbigay at siguradong kami aani. At turuan mo kaming maglingkod sa iyo na handang magsakripisyo para sa iyong kaharian. At sigurado sa buhay na ito, kami ay aani. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!